Mga ka-sports, paano kung sabihin ko sa inyo ang kinabukasan ng Philippine basketball ay nasa kamay ng dalawang higante. Ang isa galing sa MPBL na halos walang naniniwala sa kanya noon at ang isa ang pinag-uusapang Pinoy big man sa buong mundo. Ito ang kwento ni Drek De Los Reyes at Kai Sotto. Dalawang magkaibang landas, iisang tanong. Sino ang tunay na haligi ng susunod na henerasyon? Kung trip mo po ang ganitong content, pay one of follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, sino nga ba si Drek De Los Reyes? Ang player na ito ay hindi produkto ng hype. Hindi siya lumaki sa elite basketball programs, hindi rin siya batang superstar. 21 years old na may taas na 6'8", isang tubong Bacoor Cavite at higit sa lahat, late bloomer. Mga ka-sports, sa edad na 14, saka pa lang niya sinubukan ng basketball. Hindi pangarap, hindi passion, ang gusto niya noon, maging pulis. Pero nang mapansin ang kanyang tangkad, may nagsabi sa kanya, sayang ang height mo kung hindi mo susubukan ang mundo ng basketball. At doon nagsimula ang kanyang laban. Sa panahon ng pandemya, na-feature si Drek sa Hoops League. Imbis na papuri, batikos ang inabot niya. Mabagal daw, hilaw, walang galaw. Pero imbis na subuko, ginamit niya ang bash bilang gasolina. Maraming schools ang nag-alok, may mga oportunidad na hindi natuloy. Napunta siya sa ibang eskwelahan pero limitado ang kanyang playing time. Masakit pero doon siya natutong naghintay at magtrabaho sa dilim. Hanggang sa dumating ang pagkakataon. Sa Mapua Cardinals, dito unti-unting hinubog ang kanyang laro. Lakas sa ilalim, rebounding, depensa at physicality. Isang season lang sa NCAA, pagkatapos noon, sumambag agad siya sa pro sa Mahardika Filipinas Basketball League or mas kilala nating MPBL, na kung saan nasahanay siya ng Team Abra. At dito, nagsimulang manahimik ang kanyang bashers. So bakit dominant si Drek sa MPBL? Isa siyang certified solid screen setter, malakas sa rebounds, hindi takot makipagbanggaan. Second effort big man, pero higit sa lahat yung kanyang mentality. Next play lagi. Hindi nagdadala ng galit, hindi nagpapadala sa emosyon, trabaho lang. So ngayon, anong kinabukasan ni Drek? 21 years old pa lang, may katawan, may disiplina. PBA? Nako, posible. International leagues, hindi malabo. At higit sa lahat, inspirasyon sa mga batang late na nagsimula. So dito na naman tayo kay Kai Sotto at ang big decision. Samantala, habang umangat si Drek sa MPBL, ang buong bansa naman ay nakaabang kay Kai Sotto. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya makapaglaro para sa Gilas Pilipinas. Alam naman natin marami ng post, especially sa Spin.ph, ngayon sa ESPN, sa SBP, pero wala pa namang official announcement sa kanyang camp, especially yung kanyang agent ay nag-reply sa isa sa ating mga source na fake news daw ito. So ngayon, bakit hindi siya makalaro? Official na hindi makakasama si Kai laban kontra sa New Zealand at Australia. Isang balitang masakit para sa fans ng Gilas Pilipinas. Ayon sa kampo ng Samahan ng Basketball ng Pilipinas at kay Team Cone, gusto nilang makasama talaga si Kai, pero mas mahalaga talaga ang long-term health. Ang desisyon ay galing sa pamilya, hindi sa politika o drama. So darating pa rin sa Manila si Kaya, kahit hindi siya magkalaro, darating si Kai sa Maynila para suportahan ang ating Gilas Pilipinas. Hindi pagtalikod, hindi drama, responsableng desisyon. So ngayon, kalusugan ba o laban? Ito ang tanong ngayon. Laban ngayon o career sa susunod na 10 taon? Dalawang games lang ito pero ang career ni Kai ay habang buhay. Si Drek De Los Reyes ay simbolo ng sipag at tiyaga at si Kai Sotto ay simbolo ng responsableng desisyon at long-term vision. Magkaiba man ang landas, iisa lang ang layunin. Iahon ang Philippine basketball. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo.